Eh di magsimula ka magsanay. Kung sa bagay, sa sobra ng taba ng baboy sa katawan mo, tama nga lang na hindi ka magkakain para ka lalong sumisexy. Alam mo, Auntie, to tell you the truth, kung alam ko lang na magiging mahirap ang buhay ko sa Pilipinas, hindi na sana ako umuwi. Bakit? Langit ba ang buhay mo sa Amerika? Hindi naman, but at least I can eat hamburger anytime. Unlike ngayon. You mean to say I'm gonna eat this? Hoy, huwag mong hamakin ang pagkaing binuhay ng aming mga magulang sa amin ng iyong mama at huwag mong tusdain ang kangkong ang iyong sinilangan. I can't stand this kind of life. Ano raw? Di daw siya makatayo. Di umupo. I mean, hindi ko kayang tiisin ang ganitong klase ng buhay. I mean, tumira ka sa amin, tayuan mo, kayanin mo. Exactly. Brother Nitoy, tamang-tama. Nakabihis na ako. Sige, pare. Gandang umaga ho, Nyora Isang. O, Nitoy? Susundin ko lang po sana si Elise, dahil araw po ng pamamalengke niya ngayon. O, eto. Kung hindi ka marunong tumawad, lugi ka, ha? Sige po. O, sige, sige. Akin na yan. Hindi, kaya ko na to. Inalandalin mo. Sige. Bayla! Oh, saan ang punta mo? May katikisim class po kasi kami ngayon eh. Sige la, bye. Brother Carlos, huwag mo lang pakasiksikin si Elisa. Carlos, ba't yan ka sasakay? Pati sa kotse. Lola, marami kayong inutos sa driver. Mamaya pa alis yun. Bye la! Hoy, Carlos! Kumapit ka, ha? Oo na. Elisa! Huwag mo siksikin si Carlos! Mapipit yung likod! Elisa? Ang sarap kasing hawakan eh. Tumitindig ang balahibo ko sa katawan. Senyorito Carlos, hihintayin niyo po ba ako? Hindi. Dadaan pa kasi ng kumbento mamaya eh. Bahala na lang si Nitoy magatid sa'yo pa uwi. Oh, Carlos! Backrider ka na naman ni Nitoy? Enjoy ako eh. Yaman-yaman nyo. Ba't di ka pabili sa lola mo ng sariling tricycle? Alam mo naman yun, si Lola. Ayaw ko pagmanihoin. Overprotected ako nun eh. Bilisan mo naman. Oho, luto na po ito. Ito na po. Salamat po. O, yung sa akin. Suke, iwanan ko na lang muna to. Pagkatapos ko mamili, dadaanan ko na lang. Dito na rin kita aabangan ha. Oo. Ayan, salamat po. Brother Carlos. Uy! Di ba araw-araw kayo magkasama ni Elisa? Oh! Maganda siya, di ba? Oo naman. Wala ka bang pagtingin sa kanya? Brother Nitoy, ako, pagsisilosan mo? Binata ka. Kumbaga, kainitan ng dugo mo ngayon. Tsaka napapansin kong iba ang lamlam ng mata sa'yo ni Elisa. Bro, kung nasa puso mo si Jesus, hindi ka tatablan ng demonyo.
Kung sa bagay, demonyo ko makapang-akit saan si Elisa. Hawak pala ng kamay niya eh. Kumukurot na ang puson ko. Ano kayang masarap dito? Ako! Hahabol-habol ka kay Elisa. Hindi ka naman pinapansin. Samantalang ito ko, pwede mong lamunin ang buong buo. Beatrice, gutom na ng puso niyan. Ang gutom ko kay Elisa, gutom sa puso. Dito nga muna tayo sa papabusog ng tiyan. Call din ako dyan. Yan daw tiyan ang pinakamalapit na daan papunta sa puso ng isang lalaki. Gusto mong tikman ng arroz caldo ko? Mainit? Bagong ligo? Bagong hango? Bagong ligo nga. Bagong hango pala. Gusto mo ng chicken breast? Chicken leg? O chicken ass? At syempre, kasama ako. Oh, mauna na ako ah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Panibagong umaga na naman, Lord. Isang araw uli, papalapit sa ganap na pakikipag-isa ko sa'yo. Ang sarap isipin na balang araw, magiging pari din ako. At pinapangaral ang mga salita mo. Alam mo ba si Lola, nagka-countdown araw-araw habang papalapit ang pagpasok ko sa seminaryo. Sa ikalawang buwan na pala yun. Kaya Lord, huwag ka nang bibitaw sa akin ha. Para malabanan ko ang maraming tukso sa paligid. Mga bata, umupo na kayo. Magsisimula na ang klase natin. The three mysteries of the Holy Rosaries are joyful, sorrowful, at glorious. Ang pag-aaralan natin ngayon ay joyful dahil Monday ngayon. Sige nga, labas nyo nga yung mga rosaryo nyo. The first joyful mystery is Annunciation. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to death, but deliver us from evil. Amen. 5 taon pa akong kailangan mga muhan kay Nyora Isyang para mabayaran ko ang malaking utang na iniwan ng aking mga magulang. Kung mag-asawa na tayo, mapag-iipunan natin ang pambayad utang na yan. Maliwanag sa patakaran ni Nyora Isyang na hindi pa ako pwede mag-asawa hanggat naninilbihan ako sa kanya. Kaibigan ko si Carlos. Pwede niya tayong matulungan para pakiusapan ng lola niya. Nitoy, hindi naman sa binabastos kita, pero medyo mahaba na yung pag-uusap natin. Carlos, anong pinapanood mo dyan? Ha? Elisa! Elisa! Ako ang sikasuhin mo rito. Pagagaligan na ako ni Nyora Isyang. Elisa, kahit konting pag-asa lang. Kung bibigyan kita ng pag-asa, masasaktan din lang ako. Dadayain lang kita eh. May mahal na akong iba. 5,600 ang perang pumasok sa kiskisan. 7 sakong inabot sa bigas na ipinambayad naman natin sa pakiskis. Ikaw, Elisa, ha? Baka nakakalimutan mong hindi ka pwedeng mag-asawa habang naninilbihan ka sa akin. Hindi ko po nakakalimutan yun. Tigilan mo na yung pagpapaligaw mo kay Nitoy. Tinigil ko na po, huling dalaw niya na po yun. Mabuti kung ganon. Dito ka sa trabaho mo. Opo. Sa sanaan naman, eto. 20,918 ang kabuuang halaga ng mga nakasanla. 4,200 naman ang mga tumabos. At sa isang linggo rin, pwede nang gumana ang paggawaan natin ng yelo. O bakit? Napag-isip ko lang la. Patay na ang mga magulang ko. Nag-iisa nga po nyo ako. Papapariin nyo pa. Eh sino nalang magmamana ng kayamanan nyo? Hindi naman nyo madadala sa langit yan pag namatay kayo eh. Sabi nga, anong silbi ng magpakayaman sa mundo
kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Good night, La. Matutulog na ako. Saan ka pupunta? Marami pa po kasi akong gagawing trabaho eh. Ituloy mong pagmasahe. Aray! Ay! Putres! Ano ba, ha? Ponyeta! Pasensya na po kayo. Nagdadabog ka ba? Ba't ganyan ang kilos mo, ha? Marami pa po kasi akong gagawing trabaho eh. Pasensya na po. Galit ka? Hindi po. Lahat naman po kasi ng trabaho dito sa bahay gawain ko eh. Laba, plancha, luto, linis ng bahay. Pati, masahe ng paa. Kasalanan yan ng mga magulang mo. Po? Kasalanan ng mga magulang mo na umutang sila sa akin ng pagkalaki-laki. Pagkatapos kamamatayan ng pala nila. Kasalanan din po ba nila na namatay sila? Ang sinabi ko, malaki pagkakautang sa akin ng mga magulang mo. Yung pinamparal siyo sa high school at sa vocational. Yung pinampa-hospital nung maaksidente sila. Hanggang sa mailibing, sagot ko pa rin. Eh, sino magbabayad ng lahat ng ito? Alangan naman ako. Kaya ako. Natural. Ikaw ang anak. May batas po ba nagsasabi na kailangan manahin ng anak ang utang na magulang? Tama na, tama na! Huwag mo kalimutan dalhan si Carlos ng gatas sa kwarto niya, ha? Ang ginagawa mo dito? Napunta kita sa balkonahe. Kanina mo pa ako tinititigan. Para hindi ka na mahirapan. Eto oh. Huwag! Baka makita tayo ni Lola. Ay! Malis ka na dito. Pobre ako, senyorito. Katawan ko lang ang pwede ko ipatunay na mahal ko kayo. Baka makita tayo ni Lola. Parang awa niyo na, senyorito. Hayaan niyo ako paligayahin Malis ko ka na. kayo. Sige na. Senyorito, hayaan niyo na ako. Para mabayaran ko ang malaki pagkakautang ng mga magulang ko sa inyo. Hindi dapat talaga na pera ang dangal mo. Senyorito! Sige na. Ginagabi ka yata ngayon. Gusto ko maglasing. Aha! Diyan, karamay mo ko. Isang kamay sa baso. At ito naman, sa suso. At ito namang isang to, sa puto. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, miss lang kita. Tumahimik nga kayo mga bata. Pabayaan mo sila. They're only telling the truth. Anong truth? That we're lovers. Mga bata, lumabas muna kayo. Mag-assist kayo, ha? How are you, Father? Igalang mo naman ang simbahan.
What's wrong? I just wanna kiss you. It's been a long time. Hahalikan mo ako, hindi naman kita kaano-ano. Gusto kita. Ayoko sa'yo. Oh, yeah? Nung una pa lang kitang makita, ginusto na kita. Now I feel it, deep inside here. I love you. I swear to all your saints, I swear to God, hindi mo ako pwedeng layuan. Eh, pa isa. Oo ba? Oh, Uncle, there you are. Kinabi kami ng pagpunta eh. Ulunan ako eh. Wala, kape. Where's Auntie? Sige, kape na lang. Auntie mo namin nilang isda para meron tayong maulam. Have a hamburger. That's not hamburger. That's okoy. Okay. Not okay. Okoy. That's right, okay to me. Okay ang sinabi ko, hindi okay na okay. Ang ibig kong sabihin, okay ang okoy. Wak, ang kulit nyo, kumain na nga lang kayo. Ako pa ngayon na makulit. Carlos! Honey! Ipinagrorosaryo ko na huwag kang padala sa tentasyon ng demonitang babaeng yun. Ala, tama na po. Paduduguin ko yung puwit mo pag hindi ka nagsabi sa akin ng totoo. Hindi ko po siya kano-ano la. Bakit ka nakikipagalikan sa kanya? Nabigla lang po ako. Patawarin niyo na ako la, hindi ko na po ulitin. Sumusumpa ka ba na hindi ka makikipagkita sa malanding babaeng yon? Opo la, sumusumpa na po ako. O kahit na kaninang babae ha? Opo la, sumusumpa na po ako. Tama na po, masakit na po yung puwit ko. Ikaw naman kasi, alam mo naman na masamang magalit ang lola. Kabiling-bilinan ko sa'yo,
Huwag kang pumatol sa kahit na kaninong babae. At nakalaan ka para kay Jesus, di ba? O pula. Sino ang love mo? Kayo pula. Bayla. Ano goodbye? Saan ka pupunta? Baka sa Mistis San Marcos na yun. Hindi. May katikisim class po ako ngayon. Sigurado ka? Oo, kung gusto mo sumama ka pa. Para paminsan-minsan makita mo kung paano ako magturo ng salita ng Diyos. Sige na nga. Sige lang. Uy, Lola talaga oh. Bayla. Ay, Mga bata, kanina pa ba kayo? Tara, punta na tayo sa taas. Bakit po kayo takot na takot? May nakita po ba kayong multo? Hindi multo ang nakita ko eh. Ano po bang nakita nyo? Anghel. Anghel? Di naman po nakakatakot yun ah. Ibang anghel ang nakita ko, itim eh. Tara, tara. Making melodies in my heart, making melodies in my heart for the King of Kings. Thumbs in! Thumbs in! Elbows up! Elbows up! Knees bend! Knees bend! Feet apart! Feet apart! Head bend! Head bend! Tongues out! Tongues out! And turn around! Go! For the King of Kings. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? O, mupo tayo mga bata. Alam nyo, masaya ako ngayon dahil kumpleto tayo ngayon dito sa ating Catechism class. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Apostles' Creed. Sa Tagalog ay sumasampalataya ako. Mga bata, sino na ba nakapag-memorize sa inyo nito? Ako rin! I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, who suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. Katekista ka pala? Oo, sa Kristan pa. Totoo? Oo. 10 years old pa lang ako, pinagsakristan na ako ni Lola. Para ihanda sa pagpasok sa seminaryo. Magpapari ka talaga? Madalas ko kasing sabihin sa sarili ko nung maliit pa ako. Gusto ko maglingkod sa Diyos, dahil yun ang pangarap ni Lola. Ang lungkot naman. Anong malungkot? Ang isipin na hindi mo pala ako pwedeng anakan. Ha? Alam mo ba, nung una pa lang kitang nakita, ewan ko ba kung bakit yun kagad nang naisip ko? Anong naisip mo? Ang magpaanak sa'yo. Sindami ng tinuturuan mo ng katekismo. Ang dami naman nun. Kaya kong gawin yun. Kung kaya mo. Bakit po pagkakabalahan ng bulaklak na isang halaman? Para gamiting pampahayag ng damdamin ng di masabi ng bibig. Mas mabango, mas mahal imuyak, at mas masarap itasin. Ang bulaklak ng aking katawan. Kagabi sana, pwede mo na itong napitas. Pamela, para sa'yo. Rose, my favorite. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, we still say I love you. Oh, Elisa. Ay, magandang umaga po, Father Ambo. Si Señora Isya. Nasa azotea po. Tuloy po muna kayo. Sabihin ko Sige. na lang po narito po kayo. Maraming salamat.
kailangan ko po ng pampaospital ng anak ko. 3,000. Dagdagan nyo naman po, masyado pong maliit yan. 3,000. Ayaw nyo, gusto nyo. Sige na, pumayag ka na para mapaospital na natin ang ating anak. Oo nga naman. Sige na. Sige po, papayag po ako sa 3,000. 3 buwan lang, ha? Pag hindi nyo natubos, rematado. Oh. Sige po, salamat po. Sige. Hele, bago Huwag na kayo maingay. Bayaan nyo na. Ikaw, ano ang lakad mo? Kaya ko nga ho sa inyo isasanla itong mga papeles na ito. Panay barat po yung mga sanla doon sa bayan parang ganun din ho kayo Ako rin na may-ari ng mga sanlaan doon Nyora Isyang, andyan po si Father Ambo. Sige, dali mo siya sa komedor at ipaganda mo kami ng merienda, ha? Malinis ng papeles? Aba, opo. Pinagbabayad ko po yan ng amilyar taon-taon. Anong sukat nito? 3 hektarya po. Magkano? 20,000 po sana Alaki naman. Pambayad ho ng placement po yung anak ko na pupunta ng Saudi. 3 buwan lang naman ho Matutubos na kagad namin. Paano ko hindi mo matubos? Sigurado po matutubos. Kasi makapagpapadala na po ng pera yung anak ko. $300 rin po ang sweldo niya doon kada buwan Ang tanong ko, paano ko hindi ninyo matubos sa loob ng 3 buwan? Bahala po kayo. Rimatahin niyo ho yung lupa ko. Klaro. Ay, nako. Napakaganda ng balitang dala ko sa inyo, Nyora Isyang. Magandang balita? Aba, naayos ko na ang lahat ng papeles na tungkol sa pagpasok ni Carlos sa seminaryo. Ganun ba? Sa pangalawang buwan na ang simula ng kanilang klase. Praise God! Pagkagantimpalaan mo kay Father. Purihin ang Panginoon. Lord Jesus. Natatakot po ako, Father, sa maaaring maging reaction ni Father Ambo sa akin. Kaya naisip ko na sa inyo ko isang gunya malaki kong problema. Anong problema? Umiibig po ako, Father. Hindi masama ang umibig at magmahal. Hinalikan niya ako, Father. At pumayag ako magpahalik. Hindi rin kasalanan ang humalik sapagkat ito ay ekspresyon ng pagmamahal. Noon ko lang natikman ang pinakamasarap na halik sa buong buhay ko. At nabuhay din ang pagkalalaki ko na matagal ko nang pinipigil. Natural lamang sa lahat ng lalaki ang ganyan. Puwera nga lamang sa iyo, sapagkat naitalaga mo na ang sarili mo sa Panginoon. Ayoko pong masira ang panata ko maging pare. Father, ano pong gagawin ko? Panalangin ang pinakamabisang sandata. Lalo na sa iyo, kailangan ng Panginoon ang iyong paglilingkod. Alam kong hindi kanya pababayaang maagaw sa kanya. Magdasal ka. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Magbibigay kayo ng lupa sa simbahan? Mamili kayo, Father, kung saan dyan, ha? 2 hektarya. 20,000 metro kwadrado? Parang pasasalamat ko na rin sa Diyos sa patuloy na biyaya at grasya na binibigay niya sa pamilya ko. Praise the Lord. Sadyang marunong gumanti ang Diyos sa mga taong hindi nakakalimot sa Kanya. Ang sabi nga, unahin mo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang pagiging matuwid at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa mga grasya niya sa iyo. Pabuenas daw yun, Father, sa pagpasok ni Carlos sa seminaryo. Sa wakas, maabot na rin ng iyong apo ang langit. Patawarin ka ng Diyos, Carlos. Pareho na lang kayo ng ama ko! Tungkol sa tawag ng laman! Ikaw, tungkol sa tawag ng demonyo! Oh my God, Hannah! Ang lagi mong paalam na aalis ka, ay pupunta ka sa bukid upang tamhin mong ganda ng langit. Yung pala, hindi bukid ang pinupuntahan mo. At hindi langit ang inaabot mo, kundi ang burak ng pagkababae ng malanding magkakangkong na ito. Pamela! Umahaw ka dyan! Umahaw ka! Pakaralan Umahaw ako, ka pero dyan! huwag Huwag mo ipatawan. sabihin binata ka na hindi ka kayang hatawin ito! Ano ba hinihintay mo, ha? Opo, Lola. Sabi! Ikaw! Kailan ka pa natutong sumakin ako, ha? Sa bahay! Opo, Lola. Sa bahay! Sa bahay, dali! Sa bahay, sabi! Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all
so that sins may be forgiven. Do this in memory of me. Aalis na ako. Aalis? Dahilan sa pagkakahuli sa atin ni Lola. Kaya nagdesisyon siya na pasok niya na ako sa seminaryo. Well, may magagawa pa ba ako? Makukulong na ako sa seminaryo. Magmula ngayon. Matagal na naman kita naikulong dito eh. Carlos! La, magpapaalam lang ako. Hayaan mo na at huling paalaman na naman ng dalawa eh. Mas makakabuti sa atin kung maglimutan na lang. Hindi kita mapipigilan sa kagustuhan mong magpari. Pero wag mo akong pigilan na patuloy kang mahalin. Makakatuwa naman tayo, Nyora Isyang, ano? Walang Easter Sunday na hindi tayo magkakasalong mag-almusal dito pagkatapos ng misa. Para nga tayong hininang na asero, Father. Salamat. Maganda yan sinabi mo. Ganyan ang pananampalataya. Para tayong aserong pinanday sa pukpok ng panahon. Tulad ng panata kong pagpariin si Carlos. Tulad nitong kinakain natin ngayon. Ayan, suman sa lihiya, tsokolating kakao, at sausawang matamis sa bao. Ang paborito nyo natural, Father. Ang tao, ano, kung ano ang nakasanayang kainin, yun na lamang ng yun ang gusto. Sa pagpapari, konti lang ang tinatawag at lalong ko konti ang tumutugon. Nakasisiyang isipin na isa si Carlos sa kukunting yun. Sama pa lang ni Carlos, pinangarap ko na magkaroon ng pares sa pamilya. Dangan nga lang at pinili pa niyang tumugon sa tawag ng laman kaysa sa tawag ng seminaryo. Kung hindi ba sa laman na pinili ni Papa, magagawa po kaya ang apo niyo na gusto niyong pagpariin ngayon? Oo nga naman. Kung sakali, Father Ambo. Ha? Kung sakali lang naman. Na ano? Gayahin ko na lang kaya si Papa. Tutugon ka rin sa tawag ng laman? Kung sakaling anggad. Hindi! Eto nga't papunta na tayo ng seminaryo. Anong kung sakali pang sinasabi mo? Ang ibig ko sabihin la, kung mag-aasawa ako at magkakaapulit kayo, siya na lang pagpariin nyo. Hindi ka yata natutuwa sa gagawin mong pakikipagtagpo kay Jesus. Padre Ambo, bakit kailangan ako pa magpare? Alam kong kahit kailan ay hindi nagbago ang tawag sa iyo ng Panginoon. Bakit tila yata nagbabago ang iyong tugon? Father, ang seminaryo, ang pinakapangarap ko para sa aking apo. Di ba, Father? When God closes one door, He opens another. Carlos? Carlos! Father? Carlos! Carlos! Bumalik ka! Carlos! Father, habulin mo si Carlos! Eh, anong itatagal ko doon? Matigas ang tuhod noon, bata yun. Saan papunta yun? Father, paano ng seminaryo? Paano na papapari niya? Carlos! Hintayin mo ako! Come and get me! You must Ay, salamat. Nahuli rin kita. Ano? Pinahagod mo ako eh. Abol! Carlos naman! Tama na! Maawa ka naman sa akin! Ano maawa? Sabi sa ano, if you want something, get it! Ah, ganun ah? You sure? I'm gonna get you!
time goes by. Lumabas ka na! Ano bang ginagawa mo dyan? Si Lola papaluin ako eh. Carlos, lumabas ka dyan! Carlos! Oh, hi, Grandma. Good morning. Good morning, Edmong Dalang mo! Nasaan si Carlos? Looking for something, Grandma? Can I help you? You bitch! I am not playing games with you! Carlos! Huwag mo ako pang taguan! Galit ng Lola! Pakita ka sabi! Pornieta! Carlos! Carlos! Gusto mo talaga ng laban? Ha? You'll get it. Tabi! Ang baho niyo mga lenche kayo! Hoy, duwag! Humarap ka! Eh di humarap. Hoy, kangkong! Kangkong sa banderitong! Malutong! Sariwa! Bagong pitas! Kangkong po! Kangkong kayo dyan! Hoy! Matandang mahilig. Bakit naman nakabuyang yang dibdib mo? Kasama sa hanap buhay yon. Yun, luwa tuloy yung mata ng matanda. Pabayaan mo na siya, hindi naman niya makukuha eh. Magkano po ito? 10 na lang, Ineng. Ah, eto po, salamat. Thank you rin. Okay. Pwede pumili? Uy, Beatrice! Kangkong ka? Oo, isa lang. Mahina kalaban eh. Oh. Yun daw kangkong? Pampatigas. Papatigas? Oo. Nang buto. Ah, nang buto. Pampatigas din. Ha? Nang litid. Lahat ng gulay, pampatigas. Ha? Nang butot litid ng katawan. Tingnan mo ang kalabaw. Damo lang ang kinakain. Ang lakas ng tuhod. Ang tibay ng resistensya. Gusto mo? Subukan mo. Labag yan sa karapatang pangtoro. Ikaw? Ganado ka pang nakikipaglandian sa kanya? Kasama yan sa hanap buhay. Oo, ito sila. Nakita nyo? Carlos? Kanya na ba kababang pagkatao mo? Tindero ka na lang ng kangkong ngayon? La, maligaya na kami ni Pamela. Muwi ka sa bahay. Akin na si Carlos. Ipinasok ko na siya sa buong pagkatao ko. Pagkatao? Anong klaseng pagkatao? Kasi baho ng pulak ang pinanggalingan ng kangkong na ito, ha? Hey, Grandma. Lola, tama I'm na. warning you. Ngayon, ipaglalaban ko na si Carlos. Satanas na babae, gusto niya talaga ng totoong laban, ha? Makikita niya. Makikita niya. Makikita ko rin yun. Dito ko lang yun itinago, eh. Eto. Tingnan ko ang tapang ng impertinenteng magkakangkong na yan. Tingnan ko. Paano naging inyo ang lupa na minalaparan sa aming mga ninuno? Naisanla nga ng mga ninuno mo. Nakaw! Kami titira! La, patawarin niyo. Huwag ka makialam! Nakahanda ho, Senyora Isyang, na patawarin na lang ang pagkakasanla ng inyong lupa sa kanya. Ay, patawarin ho, walang bayad? Ganun na nga ho, pero sa isang kondisyon. Ay, sige ho! Sumigi ka na naman, di pa natin alam ang kondisyon. Ano hong kondisyon? Kung susumpa ka sa harap ni Kapitan, na pagkakawalan mo si Carlos at hindi nagagambalain pa kahit kailan. Ano? Sige na. Ano? Hindi! Nako. Patay. Ang gusto rin Senyora Isyang, mapagiba ang kanilang bahay at mapalis sila sa kanilang lupa. Susunod siyempre tayo sa due process. Anong due process? Kung hindi ninyo sila kayang palayasin, ako ang magpapalayas sa kanila. Abay, di madidimanda kayo sa gagawin nyo yan. O di magdemanda sila. Sino tinatakot nila? Ako? Ha? Para lang silang dumampot ng batot ipinuktok sa sarili nilang mga ulo. Sobra ang lakas ni Senyora Isyang sa husgado. Sandali lang ibinaba ang order. Nariin niya lupa natin at palayasin tayo. Pamela, maraming lalaki sa mundo. Iisa lang si Carlos. Maraming pwedeng ipamalit sa kanya. Wala na siyang kapalit sa puso ko. Bukas ipatutupad na ng korte ang order, Pamela. Pamangkin ko uling hirit.
Uncle, buo na ang desisyon ko. Pamela, pwede pa naman baguhin ang desisyon mo eh. Paano babaguhin ang tibok ng puso? Wow, sarap naman. Anong pinipilit niyong huwag mawala? Lupa't putik. At ano ang gusto niyong itapon ko? Pag-ibig. Wow, bigat. Aalis din lang tayo bukas. Ngayon pa lang ay magbalot-balot na tayo. Ang importante ay huwag mawala sa akin ang kaisa-isang lalaking minahal ko sa buhay. Ang sarap talaga ng pakiramdam pagkadikit kita. Nang umuwi ako dito sa Pilipinas, alam mo ba? Para akong basahan ay tinapon. Kasi nga, wala na si Mama, wala na si Papa. Mag-isa na lang ako sa buhay. Lalo na nang dinala mo ako dito sa kangkungan. Oh my God! Imagine, galing ako sa Washington sa Amerika. Mapapadpad lang sa ganitong lugar. Kaya lang, biglang nandun ka. Una, pinagtanggol mo ko. Tapos, binigyan ng bulaklak. Tapos sabi mo pa mahal mo ko. Wow! Naramdaman ko mahalaga pala ako. Kaya hindi ka na pwedeng mawala pa sa akin. Kung hindi, mawawala ng halaga ang buhay ko. Pagkatapos sasabihin ng lola mo, pakawala na kita. Ano siya? Sinuswerte? Paano kung magtagumpay si Lola na paghiwalayin tayo? Papayag ka naman. Halimbawa, makonsensya ako. At ayaw mawala ang lupa nyo nang dahil sa akin. So what kung mawala? Saan kayo titira? Kung saan hindi titulado ng lola mo. Sa bundok, sa dagat, sa tubig ng kangkungan. It doesn't matter. As long as we're together. Eh kung sumuko na lang kaya ako kay Lola. Over my dead body. Totoo yun. Ibabalik niyo ba si Carlos o iilitin ko yung lupa niyo at pagigiba ko yung bahay niyo, ha? Nora Isyang, nakalimutan niyo yata ang sabi ng Panginoon. Ang gawin ninyo sa pinakamaliliit kong mga kapatid ay para na rin ninyong ginawa sa akin. Hindi kaya para na rin Panginoon ang pinalalayas ninyo? On the contrary, Father, binabawi ko lang ang apo ko para ipagpatuloy niya ang pagpapare. Pero ang pagpapare ay isang bukasyon. Dapat bukal dito sa kalooban. Bukal naman sa kalooban ni Carlos ang paglilingkod sa Diyos at pagiging pari bago siya inagaw ng demonyo yung babae ito eh. O ano? Ibabalik mo si Carlos o hindi? Hindi ko makakalimutan si Carlos magpakailanman. Tama na yan! Tigil! Tama na! Tigil na yan! Masaya kaya ang Diyos sa nakikita niya ngayon, Nora Isyang. May donasyon kayong 2 hektarya sa kanyang simbahan. Pero ang mga taong itong walang masisilungan, pinagkakaitan nyo ng kapirasong lupa. Wow! Wow! Sasama na ako sa inyo, Lola. Carlos, hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo. Carlos, nagmamahalan tayo. Di kita mahal. Carlos! Di kita mahal! Carlos, kanina mo pa ako pinag-aaburuduhan. Mag-usap na tayo. Bakit pa? Nailayo niyo na ako sa babaeng mahal ko ah. Tagumpay na naman kayo sa inyong mga kabuktutan. Kabuktutan ba ang ilayo ka sa masama? Ha? Kabuktutan ang hangarin mong pagpariin ako para magtagumpay ka sa limong pakana. Anong pakana, ha? Nagawin akong banal para maging panakip butas sa mga kasalanan nyo.
kasalanan? Wala akong kasalanan. Hindi ba kasalanan ang pagiging usurera nyo? Mapagsamantala? Nanggigipit? Mabait ako sa simbahan. Pokrita ka, Lola. Huwad ka na Kristiyano. Donate ka nga ng donate ng lupa sa simbahan. Pero saan galing ang mga lupa? Kinamkam nyo pa sa maliliit. Nagiging suwayo ka na sa pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Kaya ginusto ng Panginoon ang sakripisyo ko aking sarili. Ultimong pag-ibig ko sa babae tunay kong minahal. Dahil kung hindi, lalamunin na kayo na apoy sa impyerno! Ay, salamat. Nakalipas na rin ang isang araw sa pagtitinda ng kangkong. Pamela, naintindihan namin ng angkol mo ang nararamdaman mo. Napag-isip-isip na namin, ha? Mabuti na rin nagkaiwalay ka ni Carlos, eh. Tama yon. Sila Carlos ay langit. Pero tayo lupa. Putik. Kung nagkataong napalayas tayo sarili nating lupa, siguro, sa kangkungan pa rin tayo pupulutin. Gusto kong maglibang-libang. Okay, bigay ang hilig ng bibig. Isa pang tos para sa tumadorang tate. Ano? Tumadora. Samudora? Pero mahihiram mo ba ang lalaking nakakandado na sa puso ko? Hoy, Beatrice. Puso mo lang kinandado ko, ha? At sinusiyan ko, ha? Kaya kung gustong pa-asweet sa'yo ni Pamela. Sa ano lang yun? Sa ano lang yun? Asweetin mo naman. Ayaw ko na kasweetan. Pero na lang. Pero, tayo. Sige, kasweetan kayo dyan. Akin muna si Nitoy, ha? Okay lang. Marami naman akong reserva, eh. You're driving me crazy! Talaga? Gusto mo i-drive kita sa impyerno? Ha? Drive me! Drive me! Wow, more! Ano? Nandito na tayo sa paraiso. Bakit tayo huminto? Drive lang ng drive! Kaparehas kayo ni Elisa. Paiinitin ako ng paiinitin. Sabay uurong. Ano ba? Kung gaano kasakit sa isang lalaking mabitin? Sorry. Akala ko kasi kaya kong gayahin si Beatrice, eh. Isa lang ang lalaki na nakapasok sa puso ko. Carlos! Priceless! Bring it towards me! They only went to... I know it's easy to say, easy to steady, baby. Right towards me. Halika ka dito. Sorry sa masasamang nasabi ko sa'yo noon. Pabayaan mo. At pipilitin kong paguhin lahat ng mali sa pagkatao ko. Para hindi na ako pabigat sa pagpapari mo. Maluwag na po sa kalooban ko ang pumasok sa seminaryo. Hindi po dahil yun po ang gusto nyo, kundi dahil
Ay, Ano ka ba? Ugali mo na pumapasok sa kwarto ko na hindi ka kumakatok. eh kasi naman, ugali nyo rin naman na binubuyang yan ang gustong-gusto kong makita. O ayan, pinapaalala ng lola nyo. Sa susunod, bago ka pumasok, kumatok ka muna. Sa akin, hindi mo na kailangan kumatok. Pwede ka nang pumasok. Ay! Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Que alegre me decía, que alegre me decía, que alegre me decía. Ay, Father Ambo, mabuti na rito kayo. Magandang araw. Buenos dias, Father. Siguro naman, Father, pare-pareho na tayo masaya ngayon. Kasi, Father, hindi ko na itinuloy yung demolisyon. Ay, nabalitaan ko nga. Maraming salamat sa iyo. Napagbigyan ko ang pag-alala ninyo sa maliliit. At matutupad na rin sa wakas, Father, ang pangarap nating dalawa na magpari si Carlos. Hoy, kaya naman narito ako. Sumama agad na ipasundo mo sa iyong driver. Nakahandang samahan ka sa paghatid sa seminaryo. Si Carlos, handa na ba? Father, paupo muna kayo. Paupo muna kayo at mag-tsokolate kayo, ha? Elisa! Elisa, bigyan mo ng tsokolate si... Father, sandali lang, Thank you. Gigisingin ko si Carlos. Carlos! Carlos, iho! Carlos, nandito na... Father! Bakit onyo rin siya? Daan kasi, sa malayang ibayo kami nakatira. Kung kaya, madalang naming madalaw itong pamangkin namin si Elisa. Kung nasubaybayan namin ang kanyang pangangamuhan kay Nyora Isha, maaaring naiwasan ang di magandang pagnanasa nitong si Carlos sa aming pamangkin. Pwede naman natin pag-usapan sana ito ng mahusay at mahinaon. Bakit kailangan nyo pa idaan sa barangay? Alam nyo, mabuti nang nandito na tayo, sa harap ni Kapitan, para direkta na tayo sa hustisya. Pero may iskandalo nga tayo eh. Talagang iiskandalo namin kanusto kapag hindi pinakasalan ni Carlos ang pamangkin ko si Elisa. Konting lamig lang ho. Hindi porke isang katulong lang ang aming pamangkin. Basta lang yuyurakan ang kanyang dangal. Ang huling natatandaan ko ay nang ininom ko ang gatas na binigay sa akin ni Elisa. Agad ako nahilo. Ang sumunod na nalaman ko ay umaga na. Nang magising ako, kasiping siya. Ano man ang nangyari sa amin dalawa ni Elisa? Ay, hindi ko alam. Kaya gustuin ko man. Hindi ko may pagtanggol ang aking sarili. Kaya Elisa, huwag mong isiping ikaw lamang ang marunong magsumbong. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang totoong nangyari sa atin. Paano po, Nyora Isha? Higit kanino man sa inyo. Ako ang nalulungkot sa nangyaring ito. Pakonti na nga ng pakonti ang gustong magpare. Ngayon di pa matutuloy si Carlos. Pero, sa ayaw natin at sa gusto, kailangang itayo ni Carlos ang dangal ni Elisa. Ano, Father? Pagkakasalan ng apo ko ang isang muchacha lang? Kung yun ang kalooban ng Diyos, anong ating magagawa? Oh, Aling Bebang, bakit ho? Ipagpaumanin niyo po, Father. Nasa tirasa po si Carlos. Ha? Mukhang aburidong-aburido eh. Sige, bumalik na kayo sa inyong trabaho. Opo, Father. Oh, Carlos. Gusto mong ipagpahanda kita ng almusal? Paano po ako makakakain, Father? Hindi ko po gusto ang papasukin kong buhay. Hindi ko po alam kung paano ako makakaiwas nang walang masasaktan. Upo ka. Nagkatubili ka man pakasalan si Elisa dahil si Pamela ang talagang gusto mong mapangasawa? O nakakaroon ka ng guilt feeling dahil sa katotohanan, nararamdaman mo sa iyong puso na ang tunay mong lugar ay sa seminaryo? Ewan ko, Father. Gulong-gulo ang isip ko. Alam mo, sa harap ng kapitan ng barangay, pinayo ko sa iyo na ibangon mo ang puri ni Elisa. Pero sa nakikita ko sa iyo ngayon, para bang pagtalino ng tao ang ginamit, walang katiyakan na ayon sa kalooban ng Diyos. Halika.
Ayan siya. Ang nag-iisang mahingan mo ng tulong na hindi maaaring magkamali. Pilingin natin sa kanya na ang kanyang kalooban ang masunod, hindi ang sa atin. Lord, sorry po sa lahat. Alam ko, hindi ako karapat-dapat lumod sa inyong banal na harapan. Gawin po ninyo ang pinakamabuti para sa aking buhay. Ikaw ang una kong inibig, alam mo yan. Sa iyo ko ibinusan tunay na pagmamahal. Araw at gabi, walang laman ng isip ko kundi ikaw. Pero bakit dinala mo si Pamela sa buhay ko? Bakit pinabayaan mong mahalin ko siya? At pagkatapos ay bigla-bigla mo ko ipaagaw kay Elisa? Ito ba ang parusa mo sa akin? Dahil ang pag-ibig ko sa iyo ay binaling ko kay Pamela. Patawarin niyo ako, Panginoon. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo pahintulutan. Makasal ako sa babaeng hindi ko mahal. Tulungan mo ako, Lord. Si Father. Carlos! 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 Anak ko! Carlos! Carlos! Ano ba ganito, ha? Carlos! mo! Bitiwan mo ako! Carlos! Hindi ba ka rito? Carlos! Magbalik ka rito! Para tumakas tayo! Hindi mo siya! Kinis na! Carlos! Ano ba nangyayari dito? Hindi ba ka rito? Carlos! Saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Saan na kayo? Wala nga hapon! Carlos! Carlos, bumalik ka!
Huwag ka nang miyak. Handa akong ituloy ang tinakasan sa'yo ni Carlos. Tulungan mo na lang ako makauwi. Ikaw talaga, Nitoy. Kahit kailan, hindi ka marunong magterno. Kakasal ba naman nakagomat maong? May isang babae. Mahilig sa pogi. Nako, ayaw pa sa driver. Gusto pa ay pari. Ginawa sa pari. Sinakay sa tricy. Hinigyan ng 1, 2, 3. Anong tinatahimik mo dyan? Iniisip mo ba kung ano na namang kalokohan tong ginagawa ko? Eh, alam mo namang matagal na akong baliw sa pag-ibig mo, di ba? Sandali, tigil mo. Sinagot din ng Diyos ang dasal ko. At ikaw ang ginamit niyang instrumento para ipasok ako sa seminaryo. Ang corny mo, ha? Pagkatapos kong kapal ng mukha ko, maagaw lang kita kay Elisa. Pagpapari pa rin ang nasa utak mo? Hindi naman naalis sa isip ko ang pagpapare. Dahil gusto mo? Dahil gusto ng Diyos? O dahil sa baliw na kapritsyo ng lola mo? Oh, how I hate your grandma! Ganyan din ang akala ko noon. Gusto ko magrebelde kay Lola. Dahil akala ko, pilit niyang pinalulunok sa akin ang pagkain na hindi ko gusto. Pero mali ako. All the time, instrumento rin pala siya ng Diyos para sa pagtawag sa akin. Ganun lang ba ako sa'yo? Ano object ng pagre-rebelde mo? Tell me frankly, Pamela. Hindi lang ako lalaking iyong minahal. Sa Amerika pa lang, di ba, nagmahal ka na? And what has that got to do with? At hindi lang ako ang huli mong mamahalin. Mabait ang Diyos. Bibigyan ka niya ng higit pa sa akin sa takdang panahon. Sabi! Mabait ka! Alam mo, ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Ngayon lang ako lumigaya. Bakit mo ako inaagawan ng mahal ko? I hate you! I hate you! Doble pa ng pagkainis ko sa lola mo! Buti nabanggit mo si Lola. Ngayong hinatid mo na ako dito sa seminaryo, you will be a good girl. Puntahan mo si Lola. Sabihin mo sa kanya, dalan ako ng mga kailangan ko dito. Okay, I'll get your things. O sige, hintayin ko ah. Mahal na Santo Niño, ibalik niyo po sa akin ang pagka-inosente ng isang bata. Mahirap palang lumimot sa minsan mong minahal at nagmahal sa'yo. May mga oras parang hindi ko kayang talikuran ng mundo. Kayo lang ang nagbibigay sa akin ng lakas, Panginoon. Alam kong walang imposible. Basta alalayan lang ninyo ako. Kapit ako sa inyo, Lord. Sigurado ako, hindi niyo ako bibitiwan. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace. My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be with you always. Let's give each other the sign of peace. Peace, brother. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Yoransiyang peace. Peace be with you, Father. Charing. Peace be with you, Father. Peace be with you. Peace be with you.
Nandito na si Father. Ha? Naku, magandang tanghali ho, Father. Father! Magandang tanghali. Oh, ano? Ako ba'y sobrang nahuli? Tama-tama lang ang dating niyo, Father. Nakahanda na ang lahat para sa blessing. Si Carlos ang naisip kong pumalit sa akin sa pagbibindisyon ng inyong ampunan bilang pabuenas sa simula ng kanyang paglilingkod dito sa ating parokya. Kayo na ang aming bagong parish priest. Alam niyo, ako nagpapalipat sa isang liblib na lugar sa paanan ng Sierra Madre. Naisip ko kasi na mahigit na 1 taon na rin lang pare itong si Carlos. Hiniling kong siya na ang pumalit sa aking kura-paroko nitong makangkong. Magandang balita yan, Father. Natutuwa kami. Na mawawala na ako sa buhay ninyo. Naku, hindi ho, Father. Na magiging bahagi na ho ng aming spiritual na buhay si Carlos. Father Carlos pala. Sana'y maging karapat-dapat ako. Pero Father, mamimiss namin kayo. Ganyan tayong mga sanga sa baging ng Panginoong Hesus. Kailangan laging lumalago, namumunga. Father, munting palabas. Handog sa inyo ng mga bata. As we grow in love, and may we always be to you what God will. Naalala mo pa yung biro ko sa'yo noon? Na gusto kong magkaanak ng marami? Ha? Oo. Pwede palang magkatotoo. Ha? Eto, sila. Magmula nang pumasok ka sa seminaryo, dinaliw ko na lang ang sarili ko sa pag-aalaga sa mga batang lansangan. Tulad ng mga tinuturuan mo sa katekismo noon, hanggang sa mga kasama ko ang mga madre sa pag-aalaga sa kanila. Eto nga dumami ng dumami. Tulad ng isang ito. Alam mo, iniwan to ng isang walang pusong ina sa bangketa. Kaya naisipan namin na magpatayo ng bahay ampunan. Sa tulong ng mga taong maputit mapagkawang gawa, isa na doon, Father, si Pamela. Yung napagbilhan ng lupa na bahagi ni Pamela ay idinonate niya para sa bahay ampunan. Purihin ng Panginoon. Si Carlos na bahala sa inyo, ha? Tutuloy na ako. Father, hindi niyo na kami sasaluhan sa blessing? Sa dalawang ito lamang, knockout ng demonyo, tatatluin ko pa ba? Overkill na yon. At saka isa pa, ang talaga namang katriangulo ng dalawang ito sa kanilang pag-ibig, ang Panginoong Hesus. Tuloy na ako. Nako, mag-ingat ho kayo, Father. Father, dadalaw-dalaw kayo sa amin, ha? Patawarin mo ako. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Mahal ka ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes! You must remember this. A kiss is still a kiss.